Hi mga Kapilipino, ako si Blue Roy at welcome sa Kwentong Pilipino. Ang bawat kwento ay may pinagmumulan at ang bawat tao ay may pinaguhugutan at ang Pilipino ay natatangi sa buong mundo. Welcome sa Kwentong Pilipino. Sa pagpasok natin sa ikalawang taon, abangan ang mga susunod na mga kabanata. Mula po sa pagtatanghal sa larangan po ng komedya. And aalamin po natin sa kanya paano po siya napunta sa entablado ng pagpapatawa at bakit nasa makabagong pamamaraan sila ng pagpapatawa. So karangalan po dito sa Kwentong Pilipino na makakasama natin Ginoong Victor Michael Obera. Hi Michael! Good morning, good afternoon, good evening sa lahat Yes. ng mga subscribers. Mula sa Kwentong Pilipino, maraming salamat sa pagpapaunlak ng aking imbitasyon na ikaw ay makapanayam dito sa amin. Una, bubuksan ka at usapan, kumusta po kayo? Ano ang pinagkakaabalahan niyo sa buhay? Okay naman ako, and right now, may day job pa rin ako. So, I work as a consultant. May day job ko. So, is auditing firms here in the Philippines. Gaano po kayo katagal sa inyong profesyon bilang isang consultant? 4 years. 4 years. So ano po ang naging background niyo ng inyong degree sa college kung bakit kayo napunta sa industriya ng consultancy? Actually, walang connect. Kasi yung course ko is entrepreneurial management. So, ang expected outcome na is magkaroon kami ng sariling business. Pero, ayun, after graduation, napunta ako sa different companies, primarily in the banking industry. After that, nag-shift hanggang sa, ayun, napadpad ako sa consultancy. Oh. Nung bata ka, pangarap mo ba pasukin talaga ang mundo ng pagiging isang consultant? Before, hindi ko nga alam na may ganitong work before. Kasi ang alam ko lang is accountancy, which is dun kilala yung company. Oh, ito, Victor, babalikan natin ay yung kabataan. Kapag binabalikan mo yung kabataan, kumusta ka? Paano mo mailalarawan sa mga nanunood dito sa Kwentong Pilipino ang isang Victor Michael Obera? Ayan, growing up, masaya na nakakatakot. Kasi lalo kapag nakwento ko to, masaya siya kasi yung bahay kasi namin before sa tabi kami ng PNR. So yung mismong labas ng bahay namin, release talaga siya. So masaya growing up dahil squatters area, tabi-tabi yung bahay, kumbaga ang dali magkaroon ng kaibigan and all. Pero nakakatakot dahil nung bata ko na-realize ko na anytime pala pwede kami paalisin. Dahil nasa squatters area kami. So, parang yung fear na anytime pwede kami paalisin, tapos hindi namin alam kung saan kami pwedeng lumipat. Yun yung natatandaan ko growing up. Pero sa lugar na yon, ano ang itinuro sa iyo ng buhay sa mura mong kaisipan? Siguro yung pagiging madiskarte. Kasi lahat ng mga tao doon, hindi lang isa yung trabaho nila eh. So maraming sumasideline, meron siyang 2 trabaho, 3 trabaho, tapos pagdating ng weekends, iba pa yung ginagawa nila. Parang lahat sila gusto nilang kumita at their own way. Nang hindi umaasa sa isang income or isang trabaho. Ilang taon kayong nanirahan sa PNR, sa malapit sa PNR? Siguro 13 years. 13 years. Ayun, so parang high school na ako nung lumipat kami sa Cavite. Then doon na kami naghanap ng malilipatan ng bahay. Okay. Sa katayuan mo ngayon, na kahit papaano ay ikaw ay nakaangat na sa buhay. Kapag binabalikan mo o kung magbabalik-tanaw ka sa buhay, anong bahagi ng buhay mo doon sa dati mong tinitirahan ang maituturing mong nagbigay sa iyo ng lakas sa buhay? Anong kaganapan ng buhay mo? Tingin ko yung nung unang napabalita na papaalisin na kami doon. So parang doon ko na-realize na kapag hindi ako nagsikap eventually, baka ito rin yung buhay na mabigay ko sa magiging pamilya ko balang araw.
Tapos, parang naisip ko, what if yung mga anak ko doon din lumaki? Tapos, alam mo, yung hindi ko mabigay yung basic na pangangailangan nila. And anytime, alam ko na pwede kaming paalisin. Wala kaming safety. Kapag nasunugan kami, since tabi-tabi yung bahay namin, so parang ang bilis kumalat ng apoy. Tapos, paano makakapasok yung bombero? Kasi nga, looban kami. Yung mga ganun yung mga naisip. Pero ikaw ba, sa murang mong edad, sa ganung sitwasyon yon na ang tinitirhan niya ay malapit na PNR, nagtanong ka ba sa mga magulang mo kung bakit nanatili kayo sa ganoong kalagayan? Actually, hindi. Hindi ko tinanong kung ba't kami napunta doon, bakit. Kasi, siguro dahil wala pa ako masyadong idea kung paano yung, or paano kami napunta doon to begin with. Okay. Pero naman yung kabataan mo, naging masaya naman doon, naging makulay naman. Yes, kasi ayun nga, dahil tabi-tabi lang yung bahay namin, ang daling magkaroon ng kaibigan, ang daling magkaroon ng kapag may kailangan kang tulong, ang daling, maraming pwedeng kang lapitan, hindi lang isang tao. Anong maitutuloy mong pinakamalungkot na bahagi ng buhay mo noong mga panahon na doon pa kayo na malapit sa naninirahan sa PNR? Siguro yung malungkot is yung may mga nababalitaan kang na aksidente, mga nasasagasaan. Kasi sa tagal namin doon, ang dami na rin namin kakalala or mga naging kaibigan na nagulat ka lang, wala na pala siya ngayon dahil kagabi, nasagasaan. Ayun, yung mga ganong... Okay. Nandoon yung pag-aalala na maaaring mawala yung buhay nyo, no, sa ilang aksidente lamang. Okay. Habang nakikita mo ang ganoong sitwasyon, paano binago ng ganong nakikita mo ang pangarap mo sa buhay?